James, ano ba ang inaasahang maririnig ng publiko sa ikalawang araw ng sesyon dyan sa ICC? Sa unang bahagi ng sesyon June ay inaasahang tatalakayin ng prosekusyon ang panig ng mga sinasabing biktima ng extrajudicial killings. Inaasahang sasalang ang panig ng mga biktima sa Day 2 ng confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng kasong crimes against humanity laban sa kanya na umano'y resulta ng war on drugs noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang mayor ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas. Ang una at ikalawang bahagi ay nakalaan sa prosekusyon kung saan inaasahang babanggitin ng patungkol sa Oplan Tokhang ang kontrobersyal na kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration. Gaya ng inaasahan, hindi dadalo ang dating Pangulo sa pagdinig. Sa ikatlong bahagi ng sesyon, inaasahang mabibigyan ng pagkakataon ang depensa na magpahayag ng ilang punto sa kanilang panig ng kaso. Ang pagdinig ay magbibigay ng pagkakataon sa mga judge ng ICC na i-assess ang mga pahayag kung may sapat bang grounds upang panagutin si Duterte sa mga aligasyong ibinibintang sa kanya. Today we're getting down to the nitty-gritty, examining the evidence. The defence won't be speaking today, it will be totally prosecution. In the afternoon, I think the victims will start making their presentation, and we will start on Thursday because at the present moment in time, the schedule is that there is a day off on Wednesday. This obviously is in anticipation of the possibility that the former president could actually attend the hearing. Now that's not the case. It will give us an extra day to prepare our submissions, which will start on Thursday. Pagkatapos ng confirmation of charges na tatagal hanggang sa Biyernes, saka pa lamang magdedesisyon ng ICC kung tuloy o hindi ang paglilitis kay dating Pangulong Duterte. Ayon naman kay Attorney Nicholas Kaufman, kontento at masaya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kinalabasan ng unang araw ng confirmation of charges hearing. The whole defence team spoke to him and we gave him a rundown and a briefing of what was said and he was happy. He's extremely happy with the way things are going. He has always good spirits. He's an 8-year-old man. Sa ngayon, June, ang oras dito ay alas 11:04 o 11:04 AM ng umaga. May 7 oras ang diferensya sa oras dyan sa Pilipinas. Gayunman, makikita natin dito na maraming nakaabang na mga taga-suporta at mga kritiko ng dating Pangulo. Bagaman sabi ng iba ay boring pa ang proseso sa ngayon. Pero marami pa rin ang nakatutok sa kabila ng malamig na klima dito sa ICC, sa The Hague. Yan muna ang latest updates mula dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Maraming salamat, James Hilario.